Ang tapang at malasakit ng Duterte administration. Marami ang humahanga sa tapang at malasakit na ipinakita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa mga usaping pamamahala, hindi sapat ang matapang na salita. Kung susuriin natin ang mga record at ebidensya, makikita natin ang isang magkakaibang kwento. Narito ang 5 mahalagang punto na dapat nating pag-isipan bilang mga mamamayan. Una, West Philippine Sea ang strategic surrender. Noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa The Hague arbitral ruling na nagsabing iligal ang pag-angkin ng China sa ating karagatan. Ito ang ating pinakamalaking sandata sa batas. Ano ang nangyari? Sa halip na gamitin ang panalong ito, isinantabi ito ng administrasyon. Ang resulta, habang tayo ay nananahimik para sa diplomasya, lalong pinalakas ng China ang kanilang mga base militar, radar at missile platforms sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Pangalawa, ang war on drugs paradox. Bakit lumaki ang supply? Habang libo-libong maliliit na pusher at user ang namamatay sa mga eskinita, may mas malaking problema ang nangyayari sa ating mga pantalan. Ang issue ng magnetic lifters. Nakalusot ang bilyong-bilyong halaga ng shabu mula 6.8 billion hanggang 11 billion pesos sa pamamagitan ng mga magnetic lifter. Tinawag lamang ito ng Pangulo noon na pure speculation sa halip na imbestigahan ng malalim. Ang katotohanan, habang nalilinis ang kalsada, naging industrial scale naman ang pagpasok ng droga sa pier. Hindi nawala ang sindikato, tila naging mas organisado at mas malaki pa ang kanilang operasyon. Pangatlo, korupsyong naging sistema. Hindi lang ito mga chismis, ito ay mga dokumentadong anomalya na nangyari sa gitna ng krisis at pangangailangan. Ang Pharmaly scandal, bilyong-bilyong pondo para sa COVID-19 ang napunta sa isang kumpanyang walang sapat na puhunan pero may koneksyon sa Malacanang. Ang PhilHealth heist, habang nagkakasakit ang mga tao, bilyon-bilyon ang nawala sa pondo ng PhilHealth. Ang pattern, ang korupsyon ay hindi na lang pagnanakaw. Ginawa itong negosyo sa loob ng gobyerno gamit ang mga confidential funds at emergency procurement. Pang-apat, pagpapatahimik sa media at ang troll army. Ang isang malakas na demokrasya ay nangangailangan ng malayang media para magbantay. Sa ilalim ng Duterte, humina ang immune system ng ating bayan. Ang ABS-CBN at Rappler. Ang pagpapasara sa ABS-CBN at ang kaliwat-kanang kaso laban sa Rappler ay nagpadala ng mensahe ng takot sa ibang mga mamamahayag. Ang troll farms. Pinalakas ang mga fake news factory sa social media para baguhin ang kasaysayan, atakihin ang mga kritiko at gawing tama ang mga maling gawain. Ito ay isang uri ng martial law sa isipan kung saan kontrolado ang impormasyong nakakarating sa tao. Panglima, ang hatol, isang hollowed republic. Sa huli, ang imahe ng isang malakas na pinuno ay naging maskara lamang para sa isang humihinang estado. Nawalan tayo ng kontrol sa ating karagatan. Naging infrastruktura ang korupsyon. Naging marahas ang kalsada pero ligtas ang mga malalaking smuggler. Bakit ito mahalaga ngayon? Dahil ang mga pagkakamali ng nakaraan ay tayo ang nagbabayad hanggang ngayon. Sa mas mahal na bilihin, sa nawawalang teritoryo at sa sistemang mas mahirap ng ayusin. Ang pag-alam sa katotohanan ay ang unang hakbang para hindi na tayo muling mabudol.